Maghiwalay na tayo, Vilma. Hindi ko kayang sikmurain ang ginagawa ng pamilya mo eh. Huwag! Nakikiusap ako, Rodolfo. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Sinungaling! Gaano mo na ba ako katagal niloloko? Kayo ng pamilya mo, si Itay, si Inay, at pati si Kuya Dodoy. Lahat kayo mga demonyo eh. Nakikiusap ako. Huwag kang maingay. Baka marinig ka nila. Ay naku, tigilan mo nga ako. Umalis ka sa harapan ko. Rodolfo, huwag mo sa akin gawin to. Nakikiusap ako. Mahal na mahal kita. Tanggalin mo nga yung pagkakayakap mo sa hita ko. Nakakadiri ka. Hindi ko na kaya makisama pa sa'yo. Dadaling ko ang anak ko. Magpapakalayo-layo kami at hindi na magpapakita sa'yo o sa pamilya mo. Sige, kung yan ang gusto mo, lumayas ka. Pero hindi ko rin ipagpipilitan ang sarili ko sa taong hindi kayang tanggapin ang pagkatao ko. Hindi ko kasalanan kung bakit nagkaganito ako. Bago ako, alang-alang sa pagmamahal ko sa'yo. Nagbago? Sinong niloko mo? Umalis ka nga sa harapan ko. Huwag mong harangan ng daraanan ko. Sisisian mo ang gagawin mong ito sa akin. Mula sa kabilang silid, dinig na dinig ng batang si Abner ang pag-aaway at sagutan ng kanyang mga magulang. Maririnig ang kalampagan ng sahig at dingding sa malakas na pagtutulakan nila. Ang 10 taong gulang na bata ay naiintindihan na ang matinding komosyong nagaganap sa kabilang silid. Pero hindi niya alam kung ano ang dahilan ng matinding pag-aaway ng mga magulang. Ang boses ng kanyang ama't ina ay puno ng galit. Ang mga salita'y tila mga kutsilyo na humihiwa sa puso niya. Pilit niyang tinatakluban ng kanyang tenga para hindi marinig ang mga masasakit na salitang naririnig. Pagkaraan na matinding sigawan, biglang natahimik ang paligid. Napansin ni Abner ang mga yabag na papalapit sa kanyang silid. Nang bumukas ang pinto, nakita niyang pumasok ang kanyang ama na may seryosong ekspresyon. Madali itong lumapit kay Abner. Anak, huwag kang sasama sa kanya, Abner. Napabaliw na ang tatay mo. Sakting ka sa mama. Ano pong nangyayari? Bakit tayo alis? Bakit niyo ako pinapapili? maghiwalay na kami ng nanay mo. Kaya bilis na. Ayusin mo na ang mga gamit mo. Pero bakit? Bakit natin iiwan si nanay? Huwag ka maraming tanong. Basta't sumunod ka na lang. Pero bakit nga po? Saka gabing-gabi na po, oh. Saka na ako magpapaliwanag, anak. Ang mahalaga, makaalis na tayo dito. Dad, kailan mo ang iyong ama? Tumigil ka nga, Vilma. Sa akin ang anak ko, visit ka. Rico, Itay, Inay, nasasaktan po ako. Huwag niyo po akong pagagawan. Nasasaktan na ako sa pigilan ninyo eh. Makailang beses pang nag-agawa ng mag-asawa sa paghawak sa tigkabilang braso ni Abner. Ang bawat isa ay walang gusto magpatalo. Sa huli, nabitiwan rin ni Vilma ang kanang braso ni Abner. Pagkatapos noon, ay may narinig silang mga kaluskos sa labas at ang malalakas na ingay ng mga aso sa paligid. Tumakbo na kayo! Bilis, Rodolfo! Hindi na nakapagdala ng damit ang mag-ama. Maingat silang lumabas ng bahay at dumaan sila sa likod ng pinto. Gumawa naman ng ingay sa loob si Vilma upang hindi mapansin ng mga nilalang sa labas ang pagtakas ng kanyang mag-ama. Mabilis pa sa kidlat ang ginawang pagtakbo ng mag-ama sa kalaliman ng gabi. Tanging ang bilog na sikat ng buwan ang nagsisilbi nilang ilaw sa madilim na sulok ng kalsadang yon. Humihingal at takot na takot ang kanyang ama habang mahigpit ang pagkakahawak sa braso niya. Mas lalo itong nanginig sa takot nang mula sa itaas ng puno ay may isang malaking bayawak na pababa. Titig na titig ito sa kanilang dalawa. Itay, natatakot po. Huwag ka matakot. Poprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Tara na, bilisan na natin ang pagtakbo. Lalo rin bumilis ang pagtakbo ng kung anong gumagapang sa lupa. Kapag napapabangga ito sa mga malalaking puno, mabilis rin itong nakakaliko. Tila ba naaamoy sila at nasusundan ang kanilang mga bakas. Mas lalo pa nilang binilisan ang pagtakbo. Ngunit dahil sa pagmamadali, biglang natisod si Rodolfo sa isang nakausling kahoy sa daan. Bumagsak sila sa lupa. Dahil sa biglang pagkakadapa, ay nahablot niya ang anak. Nawalan din ito ng kontrol kaya pareho silang bumagsak.
Otomatikong napalingon sila nang makarinig ng malakas na kaluskos mula sa likod. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Rodolfo nang makitang nakalapit na sa kanila ang isang napakalaking bayawak. Kasing laki na ito ng halos isang matandang buwaya. Alam ng lalaki na di yun isang ordinaryong hayop, kundi isang uri ng aswang na tinatawag na abwak. Ang aswang na kayang mag-anyong bayawak. Anak! Mabilis! Pero itay, paano po kayo? Importante makalayo ka ngayon din. Iligtas mo ang sarili mo. Sige na! Hindi po! Hindi ko po kayo iiwan dito! Huwag na tayo magdramahan dito, Abner. Takbo na! Kung hindi ka aalis, pareho tayo magiging hapunan ng aswang na ito. Kaya takbo na, anak! Hindi kaya tumakbo ka sa likod ng halaman ng yon. Bagyang napatras si Abner sa huling sigaw na yun ng kanyang ama. Natood siya at di nakakilos sa kanyang kinatatayuan. Sa isang iglap, nangyari ang hindi inaasahan. Ganun na lang ang panlalaki at mamimilog na mga mata't bibig ni Abner nang walang ano-ano'y may lumapit sa likuran ng kanyang ama. Ang kinatatakutang nilalang. Ang aswang na malabuwayang itsura at laki. Malaki ang mga ngipin, mahabang dila at malaki ang katawan. Ilang segundo lang ay nagpalit ito ng anyo. Katawang tao ngunit ang muka o ulo ay muka pa rin ng bayawak. Sobrang nakakatakot ang itsura dahil sa malademonyo nitong anyo. Tumutulo ang malapot nitong laway habang nakangising nakatayo sa likuran ni Rodolfo. Wala itong kaalam-alam sa aswang na handang kumain dito. Pero biglang may dumating din na isang nilalang na katulad ng itsura ng nauna. Ang naiiba lang ay may malulusog itong dibdib na balat din ng isang bayawak. Itinutulak nito ang aswang sa likod ng ama ni Abner. Pero malakas ang unang aswang na dumating at nagawa nitong matalo. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng batang lalaki nang masaksihan nito ang walang awang pagkakaluray-luray ng katawan ni Rodolfo. Nakita ni Abner kung papaanong ikinalat ng aswang ang mga lamang loob ng kanyang ama sa lupa at walang awang nilantakan yon sa harap niya. Nanginginig ang buong katawan ni Abner ng mga sandaling yon, nang parang nagbabantang tinitigan siya ng aswang. Halos maihipa siya sa kanyang short. Pigil na pigil niya ang kanyang paghinga habang nagbabaga mga mata nitong nakatitig pa rin sa kanya. Sinikap niyang maihakbang ang kanyang mga paa, ngunit nabigo siya. Naninigas ang kanyang katawan dahil sa matinding takot. Nay! Mabilis na nilundag ng aswang si Abner. Tangkang sasakmalin siya, ngunit mabuti na lang mula sa kadiliman ng damuhan, biglang sumulpot ang aswang na kanina'y natalo. Hindi alam ni Abner kung ang aswang na ito ay nais siyang ipagtanggol o kung gusto rin itong kainin ng kanyang katawan at nakikipag-agawan lamang sa aswang na lumapas sa kanyang ama. Wala nang inaksayang panahon si Abner. Mabilis siyang nagtago sa isang makapal na halaman ng itinuro ng kanyang ama bago ito mapaslang. Parang puno ng saging na may payat na katawan. Berding-berdi at malalago ang mga dahon. Sapat na para makapagkubli. Nakapagtatakang biglang natigilan ng dalawang aswang nang makita siyang nasa gitna ng halamang yon. Para silang mga napapaso at hindi makalapit sa kanyang kinaroroonan. Sa huli, mabilis na muling naghukay ang mga nilalang sa ilalim ng lupa at nilisan ng lugar na yun. Ano? Saan kayo pupunta? Lumapit kayo! Bakit hindi kayo makalapit? Paghahamon ni Abner sa papalayong mga aswang na nagtangkang kumain sa kanya. Nasabay ng panghihina ng kanyang katawan at malakas na paghagulgol ng iyak, hindi mawala sa isip niya ang pagkamatay ng ama. Maya-maya pa ay napatingala sa mga halamang sumalba sa kanyang buhay. Ano kayang klaseng halaman to? Bakit kaya bigla silang natakot sa halamang to? Muling sinulyapan ni Abner ang kanyang paligid. Hindi kalayuan sa kanyang pinagtataguan, wala na roon ang nilalang at tahimik na rin ang paligid. Nang matiyak niyang wala na nga ang mga nakakatakot na nilalang, sa kanya naramdaman ang pananakit ng kanyang katawan. Dala na matinding pagod, bumigat ang talukap ng kanyang mga mata.
at kagad siyang nakatulog. Nakabaluktot sa gitna ng mga halaman. Kinabukasan, pagkagising ni Abner, sumalubong sa kanyang muka ang matinding init ng sikat ng araw. Napaupo siya sa lupa at muling napahagulgol ng iyak. Muling bumalik sa kanya ang matinding takot na bumalot sa pagkatao niya. Abner! Napabalikwas ang bata nang marinig ang boses ng ina. Hinawi niya ang halaman at mabilis na tinungo ang kinaroroonan nito. Nakita niya itong nakatayo sa kalsada kung saan napaslang ang kanyang ama. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, umiyak si Abner at mabilis na napatakbo papunta sa kanyang ina, na nakabuka ang mga braso para salubungin siya ng mahigpit na yakap. Inay! Si Itay! Pinatay po ng aswang kagabi! Alam ko, anak. Niyakap siya ni Vilma ng mahigpit. Parang sinasalo ang lahat ng sakit at takot na nararamdaman ng kanyang anak. Ramdam niya ang panginginig ng katawan ni Abner sa kanyang bisig. Pinahid ni Vilma ang mga luha ni Abner. Kahit siya mismo'y hirap itago ang sarili niyang luha. Mabuti na lang at walang nangyari sa iyong masama. Huwag ka mag-alala, anak. Nandito ko at hindi kita pababayaan. Inay, sumbong po natin kay Kapitan. Hindi po ako makakapayag na hindi maparusahan ng aswang na yon. Kailangan niya magbayad sa ginawa niya kay Itay. Oo, anak. Kailangan nilang magbayad. Gagawin natin ang lahat para makuha ang hustisya para kay Itay mo. Tara na. Nasabay na natin ang natitirang labi ng iyong ama. Ang boses ni Vilma ay may halong puot at determinasyon. Alam niyang wala na silang babalikan sa dati nilang buhay. Pero handa siyang harapin ang anuman para sa kanilang mag-ina. Habang naglalakad sila pabalik ng kanilang tahanan, mahigpit na magkahawak kamay, ramdam ni Abner ang init ng yakap ng kanyang ina. Pero alam niyang may bahagi ng kanilang buhay na hindi na mabubuong muli. Paano na po tayo, Inay? Wala na si Itay. Paano tayo mabubuhay nang wala siya? Hindi ko alam, anak. Pero pangako ko, gagawin natin ang lahat para mabigyan ng hustisya si Itay mo. Hindi tayo susuko. Hindi kita pababayaan, Abner. At kapag nailibing na ang Itay mo, aalis tayo sa lugar na ito. Po, saan po tayo pupunta, Inay? Sa bahay ng aking mga magulang, anak. Malapit lang dito ang kanilang tahanan. Kaya hindi ka masyadong malulungkot kapag naalala mo ang iyong ama. Pwede ka pa rin bumalik dito kung gusto mo. Pero Inay, ang alam ko po malayo yun at nasa gitna ng gubat. Baka po maraming nakatirang aswang dun eh. Huwag ka mag-alala, anak. Ligtas tayo sa lugar na yon. Huwag mong ipahalata na natatakot ka sa mga aswang. Opo, Inay, pero ano po bang uri ng aswang ang kumain kay Itay? Hindi ko rin alam, anak, kung anong uri ng nilalang sila. Pero pangako ko, hahanapin natin ang sagot at gagawin ang lahat para makuha ang hustisya para sa iyong ama. Pagdating nila sa bahay, dumating din ang mga tanod na kasama ni Kapitan. Masusing ininspeksyon ng mga natirang laman ni Rodolfo, pati ang pugot na ulo ng kanyang ama. Nang makita ni Abner ang mga nagkaluray-luray na katawan ng kanyang ama, muling napahagulgol ito ng iyak. Labis ang sakit at pighati na nararamdaman niya. Itay! Sigaw ni Abner habang humahagulgol. Hindi matanggap ang sinapit ng kanyang ama. Tama ba ang batang ito? Siya ang nakasaksi sa pagkamatay ni Rodolfo. Opo, Kapitan. Nasaan ka ba nung nangyari ang pamamaslang? Magkagalit kasi kami ng asawa ko kaya nagkahiwalay po kami ng gabing yon. Kasama ni Rodolfo si Abner at ako naman ay naiwan sa bahay. Hindi ko alam na ganito na po mangyayari sa asawa ko. Napayoko si Vilma. Pinupunasan ang mga luhang patuloy na dumadaloy habang pinapaliwanag ang sitwasyon. Mrs., nakikiramay po kami sa pagkawala ng iyong asawa. Matinding trauma rin sa bata kung nakita nga nito ang nangyari sa kanyang ama. Sa tingin namin batay sa sinapit ng katawan ng biktima, malamang na aswang nga ang pumatay sa kanya.
Mag-iingat na lang po kayo sa susunod ha. At kung maaari, huwag nang lumabas ng gabi kung wala namang mahalagang gagawin o pupuntahan. Opo, Kapitan. Maraming salamat po. O siya, aalis na kami. Nakahanda na rin naman ang paglilibingan para sa asawa mo. Kung may kailangan ka pa, huwag kang mahihiyang lumapit sa barangay ha. Maraming salamat po, Kapitan. Kung may kailangan kami, tsak na makikipag-ugnayan kami sa inyo. Ilibing nyo na kagad ang bangkay upang hindi na makita ng mga tiga-baryo. Ayokong lumika ito ng kaguluhan dito. Bumuntong hininga si Kapitan bago tumalikod. Inutusan ito ang mga tanod niya na kunin ang bangkay ni Rodolfo at ilibing sa gubat. Walang nagawa ang mag-ina kundi ang sumunod sa kagustuhan ng Kapitan. Pagkalipas ng 2 araw, magluluksa pa rin ang dalawa. Walang tigil sa pag-iyak si Abner habang pinagmamasdan ang bundok ng lupa na nakatabon sa katawan ng ama. Naisip niya bigla na yun din ang araw ng kanilang pag-alis sa baryo para lumipat sa mga magulang ni Vilma. Nawala ang focus niya sa iniisip nang mapansin ang isang taong parating, si Kapitan. Nagpadala na ako ng sulat sa nag-iisang kapatid ni Rodolfo para ipaalam ang mga nangyari. Papupuntahan na lang kita para makuha si Abner at maiuwi ito sa kanilang lugar. Bakit po, Kapitan? Hindi ko po iiwan si inay. Dito po ako sa kanya. Kapitan, kaya ko po alagaan si Abner. Bakit niyo pa sinulatan ang kapatid ni Rodolfo? Kailangan malaman ng kapatid ni Rodolfo ang nangyari. Kung hindi mo yun ipapaalam, magiging komplikado ang lahat. Magdududa siya kung bakit hindi siya agad na-inform tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. At kung sakali, maaari pang magdulot ito ng hidwaan o hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Naintindihan ko po, Kapitan. Maaari nating ayusin ang lahat, Vilma. Sisikapin kong tiyakin na maayos ang pagdating ng kapatid ni Rodolfo at sana'y maipaliwanag natin ang lahat ng mahinahon. Si Abner naman ay panay ang palipat tingin sa 2 taong nag-uusap sa kanyang harapan. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala at pagkabahala. Matapos ang ilang sandali ng pag-uusap, nagpasya na ring magpaalam si Kapitan kay Vilma. Nang makalis ang Kapitan, ay nagsimula na ring maglakad ang mag-ina. Nay, maglalakad lang po ba tayo papunta sa bahay nila Lolo at Lola? Pagkaraay tanong ni Abner ng ibang direksyon na ang kanilang nilalakaran, imbis na ang tinatahak ay ang daan patungo sa kanilang dating tirahan. Oo, anak. Hanggat maaari ayaw kong makikipag-usap ka sa aking mga magulang at kapatid, ha? Bakit naman po, inay? Basta. Bakit pa tayo pupunta sa bahay nila kung bawal ko naman silang kausapin? Natatakot po ako, parang pakiramdam ko masama po ang ugali nila. Tutol kasi sila sa iyong ama. Hindi sila pabor sa pagsasama namin ni Rodolfo. Bakit po tayo pupunta doon, inay? Dahil doon lang tayo ligtas. Mas mapapanatag ang loob ko kapag nakikita at nakakasama ko sila. Isa pa, natatakot din akong mahanap tayo ng tiyo Raul mo. Ang balita ko kasi, sa kwento ng iyong ama, mahusay at matapang daw ang kapatid ni Rodolfo. Astig nga po yun, inay. Meron ng magtatanggol sa atin laban sa mga aswang. Pero ang mga ganong tao, anak, dapat iniiwasan dahil lapitin sila ng mga aswang. Saka, huwag ka magkukwento ng kung ano-ano sa tiyo mo, ha, kung sakaling matuntun niya tayo. Ang dami naman bawal, nay. Nakakalito na po kayo. Basta bilisan mo na lang ang paglalakad mo. Malayo pa tayo, baka gabihin pa tayo sa daan. Makakita ulit tayo ng aswang. Mabilis nga ang ginawang paghakbang ni Abner habang mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ng kanyang ina. Pag may konting kaluskos lang sa paligid, agad na napapalingon si Abner sa likod at harapan ng kanilang nilalakaran. Matapos ang pangyayaring yon sa kanyang ama, hindi na nawala ang pagkabalisa niya sa katawan. Pakiramdam niya anumang oras ay maaring may aswang nalilitaw at lalapain sila. Inay, nakakatakot naman. Sikat na po ang araw pero parang madilim pa rin ang ating nilalakaran. Huwag ka matakot, anak. Kasama mo ko.
Saka sa gabi lang umaatake ang aswang. Kaya bilisan mong paghakbang. Delikado kasi sa lugar nito kapag gabi na. Maraming mababangis na hayop ang maaaring umatake sa atin. Pagod na po ko, Inay. Isang oras na po tayong walang tigil sa paghakbang. Magpahinga po muna tayo. O sige anak, magpapahinga tayo sandali ha. Pero huwag tayo magtatagal. Isang oras na lang naman ang lalakarin pa natin. Pagpatak ng alas 7 o alas 8, mararating na natin ang bahay nila lolo't lola mo. Sandali ngang nagpahinga ang mag-ina sa malaking puno ng dapdap. Malalapad ang dahon nito at malaki rin ang ugat na nakausbong sa lupa. Sakto yun para maupuan ni Abner. Pero hindi pa man umiinit ang kanyang puwet sa pagkakaupo sa ugat, ay napansin na ni Abner kaagad ang bilog na butas sa lupa. Parang ulingan ng bao ngunit may mga bahid ng dugo sa palibot ng butas. Inay, tingnan mo oh. Sandali lang anak, huwag kang lalapit dyan. Titingnan ko muna kung ano yan. Dahan-dahang humakbang si Vilma sa butas na itinuturo ni Abner. Pagdala ng kuryosidad, nauna pang mapadungaw sa butas si Abner para tingnan ang loob nun. Napataklob ito ng bibig nang makita ang gutay-gutay na karne ng isang malaking baboy ramo. Inay, katulad po ng nangyari kay Itay, ulo na lang po natira. Halika na, umalis na tayo rito. Po, bakit naman po? Huwag na masyadong maraming tanong. Bilisan natin at kailangan na natin makalayo dito, anak. Mabilis ang ginawang pagkilos ni Abner para sumunod sa nagmamadaling ina. Malalaki ang mga hakbang na parang patakbo ang dalawa para lang makalayo sa lugar na yun. Pagkaraan ng isang oras pang paglalakad, sa wakas narating din nila ang bahay na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Nanatiling nakatayo ang kanyang ina. Humigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya at sunod-sunod ang buntong hininga. Nay, parang walang tao. Shh! Huwag ka maingay. Siya nga pala, may bibilin pa ako sa'yo. Ano yun, Nay? Kapag nakita na natin sila, huwag mo silang kakausapin ha. Ako lang ang pwede makipag-usap sa kanila. Po? Bakit naman po? Basta, makinig ka sa akin muna anak. Para di tayo mapahamak ha? O sige po inay. Ilang saglit pa ay lumabas ang isang matandang babaeng kuba na parang napaglipasan na ng taon at ng napakaraming hirap. Marumi at sira-sira ang suot nito at may nganga itong inunguya na bumalot sa kanyang mga ngipin ng madugong kulay pula. Sumunod naman ang isang machong lalaki, moreno, matangkad at walang damit pang itaas, na may mga peklat sa katawan. Ang tingin nito'y tila tumatagos, matalim kung tumitig. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Abner, agad na naduman niya ang malamig na takot na gumagapang sa kanyang balat. Ang mga mata ng lalaki at ng matandang babae ay puno ng misteryo at pangingilabot, na parang may itinatagong lihim na hindi dapat malaman ng sinuman. Napakapit siya ng mahigpit sa kamay ng ina at nagkubli sa likod nito. Inay, sino po mga yun? Natatakot po ako sa kanila. Parang nangangain po sila ng tao. Ano ka ba? Baka marinig ka nila. Sila ang lolo at tiyo Dodoy mo. Huwag ka mag-alala. Ganyan lang talaga sila anak. Mukhang di pa kasi nila tayo nakikilala eh. Halika na, lumapit tayo para makilala nila tayo. Sigurado po kayo? Oo naman. Mga kapamilya natin sila anak. Dahan-dahang naglakad ang mag-ina. Nang makalapit na ay lalong tila kumakapit ang dilim sa paligid. Nagmano si Vilma sa kanyang ina. Ganon din ang ginawa ni Abner sa kanyang lola. Ang malungkot ng ngiti sa labi ni Lola Guring ay may dalang kilabot. Ngunit habang nakatingin siya rito, unti-unting bumalot sa kanya ang kakaibang pakiramdam ng kapanatagan. Kuya, pwedeng pakisamahan na muna ang bata sa dati kong silid. Dito na lang muna kami anak ha. Sumama ka na muna sa tiyo mo at iayos mo ang mga gamit natin. Huwag ka munang bababa hanggat hindi kita tinatawag. Mag-uusap lang kaming mga matatanda. Opo, inay.
Samantala, sa bayan ng Aguas, nakatayo si Raul sa sala ng kanyang bahay. Hawak niya ang isang kapirasong papel na natanggap niya kaninang umaga. Binasa niya ang mensahe. Ipinababatid ng sulat kay Raul ang isang masamang balita. Ayon sa mensahe, namatay ang kanyang nakatatandang kapatid na si Rodolfo. Biktima raw ito ng aswang. Kaya naman, nang mabasa ni Raul ang sulat, nilamukos niya yun at nanginig ang mga kamay sa galit. Tamang-tama lang ang dating ng sulat dahil binabalak talaga niyang sumunod sa naglayas na kapatid. Matagal na niya itong hindi nakikita. Dahil sa nalaman ay nagdesisyon ng lalaki na lumuwas na upang maabutan pa kung sakali ang kapatid na nakahimlay. Nag-alala ito bigla sa kalagayan ng kanyang nag-iisang pamangkin. Bago pa kasi namatay si Rodolfo, ay may nauna na siyang natanggap na kalatas na mula dito. Sinasabi nitong kailangan niya ng tulong dahil sa mga alam nitong may mga aswang na umaaligid at nambibiktima sa lugar na nilipatan. Isa pa sa dahilan kung bakit nais siyang makauwi agad doon ay ibinilin ng kanyang kuya na kahit na anong mangyari ay kunin nito ang bata maging sa kanyang ina. Kinabukasan, maagang bumiyahe si Raul. Halos 5 oras ang kanyang nilakbay. Unay sumakay siya ng bus, saka sumakay sa tricycle nang marating na ang bayan. Habang patuloy na umaandar ang tricycle sa maputik at baku-bakong daan, naramdaman ng binata ang malamig na hangin na tila sumasalubong sa kanya. At sa sulok ng kanyang mga mata, may nakikita siyang mga signos na tila nagbababala sa kanya na huwag nang pasukin ang lugar. Ngunit sa kabila nun ay hindi nagpatinag ang lalaki. Bagamat ramdam na ramdam niya ang mabigat na presensya sa paligid, ay di niya yon inalintana. Mas malakas ang pananalig niya sa mga anting-anting na nakasukbit sa kanyang liig at nakatago sa kanyang damit. Bakit kaya napadpad si kuya sa ganitong klaseng lugar? Ang weirdo naman ng lugar na ito. Hindi kaya ako naliligaw? Nang dumating na siya sa baryong nabanggit sa sulat, bumaba siya sa harap ng isang lumang bahay na tila inabandona na. Ilang saglit ay may dumaang matandang babae na may bitbit na batya na puno ng labahin. Nakapatong ito sa kanyang ulo nang hindi hinahawakan ng kamay. Manang, ito po ba yung lugar ng Hapinpin? Parang mali po yata yung aking lugar na napuntahan eh. Hindi ka naman naligaw, iho. Ito naman talaga ang baryo Hapinpin. Taga saan ka ba? Bakit ka napadpad dito sa amin? Ako po si Raul. Kapatid po ako ni Rodolfo. Ikaw pa lang nakababatang kapatid ng namayapang si Rodolfo. Hay, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Alam mo, nakakaawang kinahinatnan ng iyong kapatid. Nilapa siya ng aswang at nasaksihan niyo ng kanyang nag-iisang anak. Kawawa talaga. Alam niyo po kung nasaan yung pamangking ko? Nako, hindi na eh. Balita ko umalis silang mag-ina pagkatapos na mailibing ang kuya mo. Sayang naman po. Akala ko maabutan ko pa sila. Hindi ko na pala talaga siya makikita. Nakikiramay ako sa pagluluksa mo. Yan nga pala ang bahay ng kuya mo. Yang abandonadong bahay na yan. Ay sige po, salamat po sa impormasyon. Tapos kung kailangan mo pa ng ilang detalye, pwede kang pumunta sa tanggapan ng aming kapitan na matatagpuan sa bandang dulo ng daang ito. Puntahan mo siya doon at magpakilala ka sa kanya. O paano iho? Aalis na ako. Kailangan ko pang malabhan ang mga damit namin. Ay, sige ho. Maraming salamat po sa inyo. Hindi na muna siya tumuloy sa bahay ng kapatid, bagkus ay tinungo niya ang direksyong sinabi ng babae na papunta sa bahay ng taong nagpadala sa kanya ng sulat. Naglakad siya hanggang sa marating ang punong tanggapan ito. Wala ring katao-tao maliban sa 2 tanod na magkaharapang nakayupyup. Kapwa natutulog. Lumabas sa tanggapan ang isang matabang lalaki at ginising nito ang kanyang mga kasamahan. Lumapit si Raul sa mga yon.
Mawalang galang na po. Nais ko pong makausap sana si Kapitan. Bakit iho? Ano ang kailangan mo? Ako ang kapitan sa baryong ito. Ay, magandang araw po. Ako po yung kapatid ni Rodolfo. Yung pinadalhan po ninyo ng sulat. Ikaw pala ang kapatid niya. Pasensya ka na ha. Ngayon ko lang napansin na magkahawig pala kayong dalawa. Halika muna at dito tayo sa tanggapan ko. Doon tayo sa loob mag-usap. Sige po. Siya nga pala. Ikinalulungkot ko nga pala nangyari sa kuya mo. Alam mo bang malapit kami sa isa't isa kaya alam ko din ang tungkol sa'yo. Palagi kanyang naikukwento sa akin Siya rin ang nagbigay ng address mo at ibinili niya na sulatan kita kapag may nangyaring di inaasahan. Kaya nga po napakasakit ng nangyari sa kanya. Kaya lang, hindi mo na naabutan Nailibing din kasi siya kaagad. Pero pwede mong bisitahin ang puntod niya kung gusto mo. Pasasamahan kita sa mga tanod ko. Ay, salamat to, pero mas gusto ko pong makita muna yung pamangkin ko sana. Baka alam po ninyo kung nasan sila naroroon ngayon. Alam ko kung saan ang daan papunta sa lugar nila. Pero sobrang layo at halos nasa dulo na ng gubat. Mga 1 oras na lakaran siguro. Pwede niyo bang ituro sa akin? Alam mo, sa totoo lang hindi ko talaga inaasahan na lilipat ng tirahan ng mag-ina. Wala silang pasabi Pero naisip ko kaya sila lumayas dahil nalaman nila na darating ka at kukunin ang bata sa kanya. Ayaw ko naman pong manghimasok sa desisyon sana ng ina. Pero kailangan ko po kasi siyang makausap Ibinilin sa akin ni kuya na hanggat maaari makuha ko yung bata. Ibinilin na rin sa akin yan ng kuya mo dati. Kaya nga pinadalang kita kagad ng sulat ng mangyari ang trahedyang yon. Kaso hindi ka na talaga umabot Pero ituturo ko sa iyo ang daan. Para kung desidido kang puntahan sila, mapupuntahan mo. I-sketch ko na lang. Pero kailangan mong mag-ingat ha. Delikado ang papunta doon. Maraming mga mababagsik na hayop na maaaring makasakit sa iyo. Ay, wag ho kayo mag-alala. Kaya ko po ang sarili ko. Naniniwala po ba kayong aswang ang pumatay sa kapatid ko? Yung kasi ang naging pahayag ng bata. Siya lang ang naging saksi sa pagkamatay ng tatay niya. Alam mo, pese na talaga yung mga nilalang na yan kung talagang sila talaga ang may kagagawa ng mga pagpatay Nasisira ang magandang liderato ko dahil dito Kalunos-lunos talaga ang sinapit ng kapatid mo. Kaya ipinagpalagay na rin talaga namin na aswang nga ang may kagagawan. Kung ganun baka nasa panganib din ng mag-ina. Di naman siguro. Siya nga pala. May mga bit-bit ka bang pangontra ng aswang dyan? Pangontra po ng aswang? Bakit yun naman po naitanong? Kasi sinabi ko na delikado ang pagpunta sa lugar na yun, di ba? Pero alam mo, mas delikado kasi kapag may mga bit-bit na anting-anting yung mga nagpupunta dito. Mas lalo kasi nagiging malapit ang baryo namin sa mga masasamang nilalang May paniniwala kasi kami na ang mga tao, kapag may agimat, tila siya magnet ng mga aswang at iba pang masasamang elemento. Malas ang anting-anting dito. Kaya ayaw naming madamay. Wala po akong anting-anting. At saka, hindi ko po alam kung paano magpagana ng ganoong bagay ang medalyong suot mo, para saan ba yan? Nangunot ang noo ni Raul sa narinig. Nang tingnan niya ang bandang dibdib, ay napansin nga niyang nakalabas na pala ang kanyang medalyon nang hindi niya namamalayan. Ito po ba? Hindi ko po alam kung para saan ito Binili ko lang po bilang, alam niyo na, pampapogi sa chicks. Mabuti naman. Ano po? Wala. Teka, iguguhit ko na yung sketch ng daan papunta sa bahay na sinasabi ko sa iyo kanina pa. Habang ginagawa yun ng matandang kapitan, ay lihim na nagmamasid at nakikiramdam ang binata. Hindi niya inamin ng totoo sa taong yun dahil sa isip
ay sinasabi niyang palaging walang dapat na pagkatiwalaan kapag nasa bagong lugar. Bagamat ito ang nagbalita tungkol sa naging kamatayan ng kapatid, ay di naman niya din pwedeng sabihin dito ang tungkol sa kanyang misyon. Maliban sa pagkuha sa kanyang pamangkin. Nakisakay na lamang siya sa mga sinasabi ni Kapitan at iniwasan niyang mag-isip o magduda maski kaunti sa kanya ito. Nag-ingat siyang labis sa kanyang mga ikinikilos. Nang marinig niya ang kwento ng Kapitan, ay di siya nabahala. Dahil kahit anong klase ng aswang ang kanyang makaharap, ang anting-anting na tangan niya ay ang pinakapaborito niya sa lahat. Alam niyang mabibigyan siya nito ng tamang liksi at lakas na maaari niyang magamit kapag nakaharap na niya ang aswang. Eto na. Pasensya ka na talaga ha. Gustuin ko mang samahan ka hindi naman pwede dahil nga sa walang may iwan dito sa barangay para magbantay. Wala pong problema, Kap. Ito po ay isang malaking tulong na po sa akin. Salamat po. Aalis na po ako. Sige. Ulit. Nakikiramay ako ha. Magpahinga ka muna. Naglakad siya pabalik sa abandonadong bahay ng kapatid. Dahil sa nakapagpakilala na siya sa punong barangay, ay lumakas na ang loob ng binata na pasukin at ayusin ang bahay na yon. Doon niya inihanda ang kanyang mga gamit. Pagsapit ng takip silim, nagsimula nang maglakad si Raul patungo sa bahay ng kanyang hipag. Bitbit lamang niya ang isang pirasong flashlight na siya lamang niyang gabay sa madilim na landas. Pinili niyang maglakbay sa ganitong oras ng gabi dahil alam niyang doon niya maaabutan ang mga taong nais niyang makita. Kung sakaling sila'y nasa kanilang mga tahanan. Habang papalapit na siya sa bukana ng gubat, narinig niya ang malalakas na usapan at tawanan mula sa di kalayuan. Agad niyang nilingon ang kanyang pinanggalingan at nakita niyang may ilang kalalakihan na papalapit sa kanya. Ang mga ito'y may dalang mga flashlight at malalaking bombilya na nagbibigay ng liwanag sa madilim na paligid. Hindi rin nakalampas sa kanyang paningin ang matutulis na kawayan na tanga ng mga ito. Nang maaninag niya ang kanilang mga muka, mabilis niyang nakilala ang isa sa kanila, si Kapitan Dario. Ikaw? Nandito ka pa? Anong ginagawa mo rito? Magandang gabi po, Kapitan. Ngayon ko kasi pupuntahan yung pamangkin ko Aba, at bakit naman gabi, iho? Delikado ang daan papunta roon, lalo na't kapag sumasapit ang gabi. Hindi ko kasi ako naniniwala sa mga aswang, Kapitan, kaya ayos lang ako. Samahan ka na lang namin sa bandaryan. Pero hindi ka namin masasamahan hanggang sa bahay nila, ha? Salamat to. Pero wala pong problema sa akin. Siya nga pala. Bakit ba napunta si Rodolfo sa barong ito, Raul? Hindi po kasi naging maganda ang buhay pag-ibig ni Kuya sa lugar namin Lumayo siya para kalimutan ng kanyang unang naging asawa na nagpakamatay. Kung gayon pangalawang asawa lang pala si Vilma. Alam mo bang dahil sa pagmamahala nila itinakwil ng pamilya niya si Vilma. Nagtanan kasi sila Ganun po pala ang kwento ng pag-ibig nila. Nagsimula na silang hingalin sa paglalakad. Malimig na rin ang hamog ng paligid at tahimik na ang madilim na gabi. Nakiramdam si Raul sa kanyang mga kasamahan. Nasa 1 oras na silang naglalakad at tila kampante ang mga kasamahan sa paghalughog ng mga damuhan. Para lamang naglalaro kung susuriin, hanggang may nadaanan sila na isang tumpok ng lupa. May krus ito sa itaas at nakalagay ang isang bulaklak ng sampagita na nalantana dahil sa ilang araw na pagkakabilat. Siya nga pala, Raul. Ayan yung libingan ng kapatid mo. Ha? Teka, bakit dito? Wala bang sementeryo ang lugar ninyo kaya dito na lang siya nilibing? Nag-iisa lang siya dito Para namang siyang aso na inilibing na lang sa hukay ng lupa. Pasensya ka na. Wala kasing kakayahan si Vilma na gastusan ng pagpapalibing sa asawa niya.
Alam mo bang sa lugar na ito din namatay ang kuya mo? Dahil sa narinig ay naging malikot ang mata ni Raul. Ngunit pagkadakay, tila naramdaman niyang nanghina ang kanyang tuhod dahilan upang siya ay mapaluhod. Doon nagsimulang maglandas ng kanyang mga luha. Napatakot siya ng lupa sa libingan ng kanyang kuya Rodolfo. Hanggang dito na lang kami, iho. Maiwan ka na namin dahil roronda pa kami sa buong baryo. Hahayaan ka na lang muna namin na makasama mo ang iyong kapatid. Opo, sige. Salamat po, Kap. Umalis na ang kanyang mga kasama. Naiwan na siyang mag-isa sa lugar na yon. Kagad niyang napansin ang halamang nasa gilid ng daan. Kilala niya ang halamang yon. Isang puno ng tagbak. Tatayo na sana si Raul upang tingnan ang halaman sa tabi ng libingan. Ngunit napahinto siya nang marinig ang mabangis na huni ng isang hayop mula sa kakahuyan. Bagaman ang tunog ay nakakatakot at tila nagbabanta, hindi ito nakaapekto kay Raul tulad ng inaasahan. Imbis na matakot ay naging alerto lamang siya at naging mas mapagbatsyag sa paligid. Nakita niya ang walang direksyong paghawi ng mga makakapal na damo, kasabay ng isang mabahong amoy na mabilis na kumalat sa hangin. Ang amoy na yun ay sapat na upang magpatayo ng balahibo ng kahit na sinong tao. Ngunit si Raul ay nanatiling kalmado at matatag. Alam niyang ang mabahong simoy ng hangin ay senyalis na hindi karaniwang hayop ang paparating. Maya-maya ay nakita niya ang bahagyang pag-angat ng lupa sa may di kalayuan. Mula doon ay dumitaw ang isang malabuwayang hayop, isang nakakatakot na nilalang. Naging alerto ang binata. Nang papasugod na sa kanya ang aswang, ay bumunot siya ng mga batong may orasyon at basa ng langis. Inipit niya yon sa kanyang labi. Inilabas niya ang kanyang tirador. Pagkatapos ay inilagay ang bato dito. Inasintan niya ang aswang. Tinamaan sa isang paa ang nilalang sa harap. Dahil nasaktan, ay kagad itong bumalik sa butas na kanyang ginawa. Alam ni Raul na papalayo na ang aswang na yon. Ngunit kampante siya na ang sugat na nilikha nun ay hindi agad maghihilom. Putik, mga abwak pa lang narito. Humanda kayo. Ngayon alam ko na kung anong uri kayo ng mga aswang. Alam ko na kung paano kayo matatalo. Ipagiganti ko ang pagpatay niyo sa kapatid kong hayop ka, kung sino ka man. Samantala, sa bahay naman na tinutuluyan ni Abner ay bigla siyang napabalikwas ng biglang magising. Hinanap niya kaagad ng kanyang ina sa kanyang tabi, subalit wala ito doon. Tumayo siya at sinilip ang bintana. Madilim na sa labas. Sus, napahaba naman masyado ang siesta ko. Gabi na pala. Nasaan kaya ang inay? Babalik na sana siya sa kanyang higaan nang biglang makarinig ng ingay parang impit na pag-iyak. Parang nasasaktan. Sa ilang araw niyang pananatili doon, ay tila nakilala na niya ang tinig na yon. Ang kanyang Lola Lily. Nais na sana niyang babain ito dahil nakaramdam siya ng pag-aalala. Pero naalala niya ang bilin ng kanyang ina. Bawal siyang lumabas ng silid kapag hindi nito sinasabi. Bawal din siyang makipag-usap sa mga ito. Mabuti na lamang at nasusunod pa rin niya yon. Pasalamat na lang din siya at hindi rin naman siya pinakikialaman ng dalawa at parang wala lang siya sa tahanang yon. Pinakinggan na lamang niya ang kanyang tiyo. Pero ilang sandali lang ay nabosesa naman niya ang kanyang ina. Ano kasi ang nangyari sa iyo, inay? Sino ang may gawa nito sa iyo? Grabe ang sugat mo. Di ko kayang pagalingin. Parang hinuhukay nito ang iyong laman eh. Ang walang yang iyon. Napuruhan ako. Buisit. Ay, dahan-dahan lamang, Vilma. Lintik na napakasakit eh.
Kailangan natin itong gamutin kaagad. Huwag kang gagalaw. Sige na, gawin mo na, Vilma, nang matapos na itong paghihirap ko sa lintik na sugat kong ito. Magbabayad ang taong yon sa ginawa niya sa akin. Magbabayad talaga siya. Bakit naman kasi lumabas-labas pa kayo eh? Sinabi ko na nga po kasing delikado pa. Nakakainip eh. Gusto ko lang namang gumana at magdiwaliw, tapos ganito. Aray, grabe. Nanunot naman ang sakit nito. Konting tiis na lang po, Inay. Kahit di magilom ng tuluyan, kahit man lang po mabawasan ang sakit nito. Tumahimik ang mga nag-uusap. Maya-maya ay napakinggan ni Abner ang mabibigat na hakbang paakyat. Pagkatapos noon ay bumukas ang pinto ng kanyang silid. Nakita niya ang kanyang inay na may hawak na mga panggamot ng sugat. Oh, gising ka na pala. Nagigising ko lang po. Narinig ko po kasi kayong nagkakagulo sa babae. Ano po ba nangyari? Wala yun. Nasugatan lang ang lola mo kasi makulit eh. Kawawa naman po siya. Bakit po siya nasugatan? Nagyawa kasi ng gulay sa kusina. O tapos, bakit dami-dami mong tanong? Kulit mo din Parehas kayo ng lola mo. Kasi po parang narinig ko kanina na may kagalit kayong tao eh. Akala ko po may nanakit na kay lola. Tapos narinig ko din si Tio Dodoy. Parang nagwawala sa galit eh. Ay nako, tama na yan. Tigilan na natin ang usapan na ito. Nasagot ko na ang tanong mo, anak, diba? Pasensya na po, Nay. Ay, siya nga po pala. Kailan po kaya darating yung kapatid ni tatay? Ket, inaantay mo ba? Gusto ko po siyang makita at makilala eh. Alam mo, kung sa akin lang anak ayoko nang makilala mo ang tiyo mo. Ayoko nang maghiwalay tayo. Ikaw na lang ang meron ako. Sana dumito ka na lang at wag kang sasama sa kanya maski anong mangyari. Matapos mawala ang tatay mo, hindi ko gusto na pati ikaw mawala sa akin. O mapapaliw ako. Hindi ko naman po kayo iiwan eh. Salamat kung ganun. Ngayong natanggap na uli ako at napatawad ng nanay ko, mainam na dumito na lang muna tayo. Huwag po kayong mag-alala. Maski tiyo ko siya di ako sasama sa kanya. Hindi ko naman po siya kilala eh. Dahil sa sinabing yun ng kanyang anak, ay napayakap ang ginang sa kanyang anak. Ginantihan naman yun ni Abner ng mas mahigpit at puno ng pagmamahal na yakap. Anak, patawarin mo ako ha. Pakiramdam ko kasi kasalanan ko nangyari sa iyong ama. Pero wala naman pong may kagustuhan sa nangyari, Inay eh. Ang mga nilalang na yun, sila ang may kasalanan. Pinaslang nila ang tatay ko. Pagbabayaran po nila yon sa tamang panahon. Anak, ang pagiganti, hindi yun ang sagot. Hindi mababawasan noon ng sakit ang pagkawala ng tatay mo. Paano ko papalampasin ang ginawa nila kay tatay? Hindi ko kaya magpatawad, Inay. Kailangan kong gawin to para sa kanya, para sa atin. Kung gagawin mo yan, baka ikaw naman ang susunod na mawala sa akin. Hindi ko kakayanin na pati ikaw ay mawala sa akin. Gusto mo ba ng mainit na kape o sabaw ng inasimang karne? Sige po, Inay. Parang bigla po ako nagutom eh. Saka lang kumawala sa pagkakayakap si Abner sa kanyang ina. Ngunit bigla itong natigilan. Inay, bakit parang mainit ang katawan nyo? May lagnat po ba kayo? Ha? Wala naman, anak. Baka dagdag ako kanina sa pagluluto. Sige na, kukuha muna ako ng mainit na sabaw para sa'yo. Huwag kang bababa ng bahay ha. Opo, Inay. Hihintayin ko po kayo dito. Matapos maramdaman ang init ng kanyang katawan, napansin ni Vilma ang pagkabalisa sa mga mata ni Abner. Ngunit hindi niya ito pinahalata. Bagkus ay pilit niyang ngumiti at tumalikod upang ihanda ang sabaw para sa anak.
Mabilis din itong nakabalik. Bit-bit niya ang isang malaking mangkok na may lamang sabaw at karne. Kagad na naamoy ni Abner ang mabangong sabaw. Heto na anak, kumain ka na. Ang laki po ng butoy, Nay. Ano po bang karne ito? Ito yung alagang kalabaw ni Kuya Dodoy. Kanina kasi, nadatnan niyang nakabig dito sa puno ng pinagtalian niya. Mahal na mahal niya yun. Kaya imbis na masira, niluto ko na lang. O sige na, humigop ka na ng sabaw. Masarap yan, anak. Inilapag ni Vilma ang mangkok sa gilid ng katre sa ibabaw ng lamesa. Agad namang kinuha ni Abner ang kutsara at tinikman ng sabaw. Wow, Nay! Ang sarap po ah! Salamat naman at nagustuhan mo ang luto ko, anak. Gusto mo ikuha pa kita ng kanin? Sige po. Habang pumipit si Vilma upang kumuha ng kanin, napansin ni Abner na tila may kakaibang lasa ang sabaw. Bagamat masarap, ay parang may nalalasahan siyang kakaibang sangkap na di niya mawari. Pagbalik ng kanyang inay ay kaagad niya itong sinabi. Nay, bakit parang ibang lasa ng sabaw? Ha? Talaga ba? Kaluluto ko lang yan ah. Ano ba yung nalalasahan mo ha? Parang may kakaibang anghang, saka parang ang bango-bango po. Tapos, napakalambot pa ng karne. Tila natutunaw sa dila ko eh. Yun ba? Akala ko naman kung ano na. Huwag ka mag-alala. Ligtas na kainin yan, anak. Hindi kita ipagluluto ng pagkain na pwede mong ikapahamak. Sige na, kain na. Hindi ba masarap? Napakasarap nga po, inay eh. Ang sarap po. Habang nagpapatuloy sa paghigop ng sabaw si Abner, ay may nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan. Biglang nandilim ang kanyang paningin hanggang sa di na niya namalaya na unti-unting bumagsak ang kanyang mga talukap sa mata. Sa kabilang banda, ay nagpatuloy si Raul sa kanyang paglalakad sa gubat. Nasa kalagitnaan na siya nang muling makarinig ng kaluskos. Napalingon siya sa kanyang likod dahil pakiramdam niya ay may nakasunod sa kanya at nagmamasid. Binilisan niya ang kanyang lakad. Napansin niya ang tunog ng kaluskos ay parang bumilis din. Naririnig niya yon dahil matalas ang kanyang pandinig. Malakas na agad ang kutob niya na meron talagang sumusubok sa kanya. Magpakita ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Lumabas ka! Hanapin mo ako! Akala mo ba matatakot mo ako? Magpakita ka na! Wala akong oras para sa mga duwag na kagaya mo! Ang mga damo sa paligid ay nagsimulang gumalaw. Parang may mabigat na bagay na gumagapang sa ilalim nito. Inihanda ng antingero ang kanyang sandatang tirador. Magpakita ka, hayop ka! Isang malakas na ungol ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gubat. Tumugon ito sa tila paghahamon ng binatang antingero. Ang lupa sa paligid ay tila nayanig at ang mga damo ay patuloy sa pagdalaw. Alam na ni Raul na hindi na tao ang kanyang hinahamon. Hindi rin isang hayop. Ito ay mas matindi at mas mapanganib. Wala ka na bang ibang kaya kundi ang manakot? Wala akong pakialam kung sino o ano ka. Lalabanan kita! Bago pa man mas makapaghanda si Raul, isang malaking bayawak ang sumugod. Ang mga mata nito ay naglalagablab sa galit. Isang malakas na tunog ang umabot sa kanya. Isang matinding ungol na parang nauulol. Mabilis na dinamba siya ng bayawak. Nakagat siya nito sa paa at bumaon ng malaki nitong pangil. Agad na namanhid ang kanyang mga paa. Mabilis siyang nag-isip at umusal ng isang malakas na orasyon. Kasunod nun ay inilabas niya ang kanyang medalyon at agad na idinikit yon sa katawan ng kanyang kalaban. Parang namang nagulat ang bayawa kaya ito napabitaw sa pagkakagat. Malinaw na sa akin ngayon na hindi lang isang abwak ang meron sa balyong ito. Mukhang marami kayo ah. Hindi na ako magtataka na talagang napaslang niyo ang aking kapatid. Pero kung sa tingin mo madali mo din ako makakalaban, nagkakamali ka. Muling sumulong ang abwak pasugod sa kanya. Napatras ang antingero. Subalit
Ang inaakala niyang pagsugod ay di rin naman natuloy dahil naging sorpresa sa binata ang biglang pag-atras nito at mabilis na pagtakas. Hoy! Ano nangyari? Bakit umuurong ka? Hoy! Bumalik ka dito! Napakbilis ng pangyayari. Ilang segundo lang ay tuluyan nang nawala sa paningin ni Raul ang bayawak. Sa halip, isang bagong aswang ang sumulpot mula sa dilim. Malusog ang dibdib nito at napatunayan niyang isang babaeng bayawak ito. Inilabas ni Raul ang suot na medalyon at ipinakita yon sa papalapit na aswang. Nang makita ng nilalang ang medalyon, mabilis itong tumakbo papalayo tulad ng nauna. Matapos ang mabilis na labanan at ang pag-alis ng aswang, muling naglakad si Raul. Umaasang makikita ang hinahanap niyang bahay. Sa wakas, sa kabila ng kanyang pinagdaanan ay sa dilo ng daan ay may nakita na rin siyang bahay. Ang bahay na ito ay kapag nilapitan ay di ka agad mapapansin dahil sa natatakpan ng malalabay na puno at matataas na damo. Ito ay may 2 palapag at tila maayos. Ngunit may pagkaluma ang itsura. Ang dingding nito ay yari sa kahoy. Ang pinto ay gawa sa matibay na kahoy. May mga inukit na detalye sa mga gilid. Ang nag-iisang ilaw na nasa labas ng bahay ay isang lumang lampara na may kumikislap na ningas. Ito ang tanging nagbibigay ng liwanag sa lugar na yon. Nakasabit ito malapit sa pinto. Siguro, ito na ang bahay na tinutukoy ni Kapitan. Sa wakas, makikita ko na ang pamangkin ko. Pinagmasdan mabuti ni Raul mula sa kanyang kinatatayuan ang buong paligid ng bahay. Wala naman siyang nakikitang tao o anumang bagay ang gumagalaw maliban sa mga nakasampay na balat ng hayop. Nilapitan niya ang bahay at saka nagtawag. Tao po! Tao po! May sumilip na isang magandang babae sa bintana. Yun ang nakita ni Raul. Sino ka? Anong ginagawa mo sa lugar namin sa ganitong oras ng gabi? Magandang gabi. May inaanap pa siya akong bahay. Maaari ko bang malaman kung ito yung bahay ni na Vilma? Hindi ito yun. Walang Vilma na nakatira dito. Umalis ka na. Ikaw ba si Vilma? Hindi nga sabi. Ang kulit mo ah. Umalis ka na. Walang Vilma dito. Bakit naman bigla ka nagalit? Marahil ikaw na nga yung hinahanap ko. Baka naman pwede mo akong patuloyin muna sa bahay ninyo. Siya nga pala. Para lang malaman mo, ako nga pala si Raul, ang nakababatang kapatid ni Kuya Rodolfo. Ikaw? Sinasabi ko na nga ba, ikaw yan eh. Maaari ko bang makilala at makita yung pamangking ko? Tulog na si Abner. Bumalik ka na lang bukas. Masyadong malayo ang nilakad ko buhat sa baryo, Vilma. Baka pwede naman patuloyin mo ako. Sige na. Paano naman ako nakatitiyak na ikaw nga si Raul? Maraming mapagpanggap sa lugar na ito. Wala akong tiwala sa mga bagong kilala. Dala ko ang sulat ni Kapitan at Kuya Rodolfo. Sapat naman patunay yun na ako nga si Raul. Kailangan ko maiuwi ang pamangkin ko sa lugar namin sa Aguas. Ito ang huling sinabi na Kapitan at Kuya ko. Hindi pwede. Hindi ko ibibigay si Abner sa'yo. Saka, hindi naman siya sasama sa'yo eh. Hindi niya ako iiwan. Pero kailangan ko itong gawin. Wala akong pakialam. Pero, sana naman, huwag mong biglayin ng bata. Nagkatrauma na si Abner. Isaalang-alang mo sana yung nararamdaman niya. Kahit papaano hayaan natin ang bata para makapagdesisyon. Kung yan ang gusto mo, wala namang problema sa akin. Pwede naman nating daan nito sa mabuting usapan eh. Biglang nag-iba ang pakikitungo ni Vilma sa lalaki. Ngumiti ito ng bahagya at tumango. Sinang-ayunan ng sinabi ni Raul. Sige, halika tumuloy ka na muna. Pasensya ka na kung medyo nabigla ako ha. At napagtaasan kita ng boses. Wala yun, ayos lang. Ang layo ng nilakad mo. Bakit pinili mo naman pumunta dito ng gabi? Teka, kumain ka na ba? May sabaw dyan. Saka may natira pa kanina. Halika tara sa kusina. Ay, wag na. Nakakaya naman. Hindi, ano ba? Ayos lang. Halika na at iinit ko na lang yung sabaw.
Salamat ah. Nasa pala yung bata? Natutulog na. Maaga talaga siyang nagpapahinga sa gabi. Malikot kasi at mahilig maglaro sa umaga eh. Wala kayong kasama dito sa bahay? Kasama ko dito ang nanay at ang kuya ko. Nasa silid na rin sila sa itaas natutulog. May gusto sana akong hilingin sa iyo eh. Maaari bang makituloy na muna ako dito? Ha? Oo man. Doon ka sa silid ng anak ko. Oh, heto ang sabaw. Iwan muna kita ha. Ihanda ko lang yung silid para may matulugan ka. Ay, maraming salamat naman. Miski dayo ako eh at saka hindi mo pa ako kilala eh, pinatuloy mo ako. Ano ka ba? Kapatid ka ng asawa ko kaya walang problema. O sige, ubusin mo na yan. Sa bahay na ito kasi bawal ang gutom. Pagkaalis ni Vilma ay hinarap naman ni Raul ang sabaw at pagkaing ibinigay sa kanya. Agad niyang nakita ang kakaibang itsura ng sabaw. Namumula ang karne nun at hindi katulad ng anumang karne ng hayop. Sinasabi ko na nga be, kaya pala pinapakuha sa akin ng anak ni Kuya dahil dito. Kailangan ko maging maingat. Magaling manloko ang mga nilalang na ito ah. Kinuha niya ang mangkok at kanin. Itinapon niya yon sa labas ng bahay. Pagkatapos ng ilang minuto ay bumalik na sa ibaba si Vilma. Baka inaanto ka na ha. Panik ka na sa kwarto ni Abner. Ituturo ko na lang sa'yo. Ay, salamat. Ay siya nga pala, napakasarap ng sabaw ah. Salamat. Pero bukas magluluto ulit ako ng mas masarap. May kakatayo na naman kasing kaming karne. Isang mapait na ngisi ang pinakawalan ni Vilma at nahuli yun ni Raul. Alam niya ang ibig sabihin nun. May masamang binabalak sa kanya ang babae. Agad siyang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay at pumasok sa silid na itinuro sa kanya ni Vilma. At doon ay nakita niya ang kanyang pamangkin na payapang natutulog. Sa gilid nito ay may mangkok na puno ng sabaw. Nakapatong yun sa lamesa at kapansin-pansin ang malaking buto ng karne sa sabaw. Dahan-dahan ang ginawang paglapit ni Raul sa pamangkin at sinuri ang katawan nito. Saka ipinatong ang dalang bag sa katre at tumabi ng upo rito. Hinuha niya ang kutsara para sana ilapag sa lamesa pero natigilan siya at nag-aalalang muling pinagmasdan ang natutulog na si Abner. Hindi. Hinahawaan na nila ang pamangkin ko. Hindi ito maaari. Dali-daling kinuha ni Raul ang mga dalang maliliit na botelya na may mga lamang iba't ibang klase ng langis. Pati ang medalyong ginawa niya para kay Abner ay mabilis niyang naisuot sa leeg nito. Binuksan din niya ang berdeng botelya at ipinainom ang laman nito sa natutulog na pamangkin. Pagkalagay sa labi ay nagkulay rosas ang bibig nito, tanda na may kung anong laso ng nainom ni Abner para mawalan ito ng malay at magmukhang tulog. Ilang saglit lang pagkaraan ng pagpapainom niya, naubo ang bata at iminulat ang mga mata. Napabalik ko siya nito ng bangon at nagtatakang napatitig sa kanya. Si Raul ang unang nagsalita. Ako ang tiyo Raul mo. Kapatid ako ng iyong ama. Ikaw si Abner, hindi ba? Po, ikaw po ang tiyo ko. Ako nga. Natanggap ko ang sulat ni Kapitan, kaya ako napapunta rito. Kailangan natin makalis sa lugar na ito sa lalo madaling panahon. Teka, ano ho ba yung ipinasuot nyo sa aking ito? Isa yung anting-anting na pagmamayari ng iyong tatay dati. Ibinibigay ko sa iyo ito bilang proteksyon. Halika na, sumama ka sa akin. Ilalayo kita sa lugar na ito. Ano? Hindi ako sasama sa iyo. Hindi ko iiwan ng nanay ko. Abner, makinig ka sa akin. Yung babaeng yon, hindi siya ang iyong ina. Sinungaling ka, hindi totoo yan. Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig nila tayo. Mabuti pa magtulog-tulugan tayo para malaman natin ang katotohanan. Wala namang mawawala sa iyo, di ba, kung sakali. Magtiwala ka lang sa akin, Abner. Nakarinig sila ng kaluskos mula sa labas ng kanilang silid. Sa hindi malamang dahilan ay biglang sumunod sa kanya si Abner. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagkunwaring tulog. Ganon din ang binata. Sinadya nitong mahiga sa sahig
at magkunwaring doon na siya nawala ng malay. Ay, salamat. Nakatulog din. Ang daming satsat. Ano ka ngayon? Ay, nakakatuwa naman isipin na kahit nasa bahay lang ako kaya ko rin naman palang makapagbigay ng masarap na pagkain para sa pamilya. May papakain na naman ako kay Abner. Pagkasabi noon ay marahang naglakad na ang babae at tuling sinabi nito na kanilang narinig ay aantayin lamang nito ang kanyang kapatid para katayin si Raul. Nang makalis na nga ang ginang ay muling bumangon si Raul at nilapitan ng kanyang pamangkin. Nagbulungan na sila habang nag-uusap. Hindi ka dapat naririto, Abner. Alam mo bang ang pamilya ng iyong ina ay ang abwak na pumaslang sa iyong ama? Hindi totoo yan. Di yan gagawin ni Inay. Sa kanya ka pa rin ba maniniwala? Narinig mo ang sinabi niya, di ba? Ipapakatay niya ako. Kumakain sila ng tao, Abner. At alam mo yan, yung sabaw na pinapakain sa'yo ay karne ng tao mula sa mga nagiging biktima nila. Hindi pa rin ako kumbinsido. Umalis na po kayo. Huwag po ninyong guluhin ang puto ko. Pagmasdan mo ang hawak kong botelya, isa itong anting-anting na kung tawagin ay hubad maskara. Sa sandaling patakan ko ng likido ang mangkok, lalabas ang totoo niyang itsura. Teka, ano yan? Paanong tao yan O ano, naniniwala ka na ba sa akin? Yak, minajik mo ba yan? Bakit ganyan, Tiyo? Nasusuka ako. Kumain ako ng tao. Unti-unti ay nararamdaman ni Raul na nakumbinsi na niya si Abner. Nakikita na niya itong tumatango-tango. Ano pong gagawin natin ngayon, Tiyo? Kailangan natin makalayo dito kaagad. Maaari nating tunguhin yung lugar kung saan napaslang iyong tatay. May makakatulong sa atin doon, ang halaman ng tagbak. Ang halamang yun, tinatatakutan nila Dahil ang halamang yon ay parang kamandag sa kanila. Kaya nitong pahinain ang katawan ng abwak. Walang saysay ang makapal nilang balat kapag nasayaran yun ng dagta. Napapaso sila dito at kayang sugatan nito ang balat nila. Ipagiganti ko si Itay. Magbabayad sila. Madilim na ang paligid, ngunit hindi ito alintana ng dalawang kaluluwang nakatakas. Maingat silang lumabas sa bintana. Bawat galaw ay sinisiguro nilang walang ingay na makakagising kay Vilma. Habang unti-unti silang lumalayo sa bahay, lumakas ang tibok ng kanilang mga puso. Ang bawat takbang palayo ay may dalang kaba. Ngunit kailangan nilang magpatuloy. Tahimik ka lang, Abner Kailangan natin makalayo bago pa makaramdam si Vilma. Tiyo, gaano pa po tayo kalayo? Konting tiis na lang. Malapit na tayo. Nagpatuloy silang maglakad. Ramdam ni Abner ang pagod, pero pinipilit niyang hindi yun ipakita. Alam niyang kailangan nilang makalayo kaagad. Minsan ay nadadapa si Abner sa mga ugat na nakausli sa lupa. Ngunit agad siyang binabangon ni Raul. Hinahatak siya upang magpatuloy sa paglalakad. Tiyo, kinakabahan po ako. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. At kung sakali man na may lumapit na aswang sa atin, sigurado kong hindi ka nila basta masusugatan. Nangihina na po ko, Tiyo. Ha? Ano? Mabilis na sinalat ni Raul ang pisngi ng pamangkin. Ramdam ang malamig na balat nito sa ilalim ng kanyang palad. Tinitigan niya ang mga mata ni Abner. Naghanap ng anumang senyales ng kalmado. Ngunit ang nakita niya ay mas nakakagimbal kaysa sa inaasahan. Sa kaitiman ng mga mata ni Abner, may isang manipis na guhit. Isang guhit na tulad ng isang ahas. Nagsimulang manginig si Raul. Napagtanto ang kahulugan ng nakita. Hindi na niya napigilan ang pagkalat ng laway ng abwa na tumimo sa dugo ng kanyang pamangkin. Nangyari na ang kinatatakutan niya. At hindi na ito may babalik pa. Ang maliit na guhit na yon ay sinyalis ng sumpa. Isang markang magbabago sa buhay ni Abner magpakailanman. Patawarin mo ako, Abner. Mukhang nahuli na ako. Bakit po, Tiyo? Ang mga mata mo, tulad na ng isang bayawak. Ano po?
Katulad na ako nila? Hindi, ayoko po. Sunod-sunod na tango na lang ang naisagot ni Raul. Walang salitang kaya magpaliwanag sa bigat ng kanyang nararamdaman. Binuhat niya si Abner. Mahigpit na niyayakap ang payat na katawan ng pamangkin. At mabilis na tumakbo patungo sa puntod ng kanyang kapatid. Kahit na anong mangyari, kailangan mo makatakbo papunta sa tagbak. Tiisin mo nakakapasok mga dahon sa balat mo, ha. Saglit lang yun. Dahil suot mo ang medalyon. Hanggat suot mo yan, hindi ka magiging abwak. Opo. Pagdating nila roon, nakita niya si Vilma. Nakatayo at tila naghihintay sa kanila. Kasama ang buong pamilya. Pag sinabi ko takbo, tumakbo ka, ha. Opo, tiyo. Alertong kinuha ni Raul ang mga botelya na nasa bag. Isa-isa niyang pinagsasasaboy yun sa 4. Nagwala ang mga abwak at nag-anyong nakakatakot na itsura. Takbo! Mabilis na tumpo si Abner papunta sa mga halaman. Habang pinagmamasdan ang pagbabagong anyo ng kanyang pamilya. Sa pagkakataong ito, nakilala niya ang 2 nilalang na pumaslang sa kanyang ama. Inay, ikaw nga. Nakikilala po kita. Ikaw yung isang aswang na nakita ko kagabi. Humagulgol si Abner habang ang galit ay bumabalot sa kanyang puso. Samantala, si Raul naman ay nakikipagtagisan ng lakas sa isang malaking abwak. Hawak niya ito sa lieg at sa isang iglap, walang kahirap-hirap na binali ni Raul ang lieg ng aswang na pinaniniwalaan niyang ina ni Vilma. Umatungal ang mga taong bayawak nang makitang napaslang na ang kanilang ina. Nagbago ng anyo si Vilma at hinarap nito ang kanyang anak na noon ay nagtatago sa likod ng mga halamang tagbak. Anak, lumabas ka na dyan. Hindi ko pa nasasaktan sa halamang yan. Patulad ka na namin. Halika, ipagtanggol mo ko. Tulungan mo ako, anak. Niloloko ka. Ikaw ang pumatay kay Itay. Kayo ng buong pamilya mo. Nag-anyong abwak muli si Vilma. Hiner, kumuha ka ng dahon dali at iagis mo sa akin. Hindi ko po kaya, tiyo. Nasusugatan na po ako sa mga dahon ito. Kagat napansin ni Raul na may mga sugat na nga si Abner sa kanyang braso. Tanda na talagang kumalat na nga ang kamandag ng kalaban sa kanyang katawan. Unti-unti nang tinatanggap ng kanyang katawan ang lahat ng mga katangian ng isang pagiging abwak. Labanan mo, sumpa, Abner! Labanan mo! Tiyo, hindi ko na po kaya. Lalabas na ako. Sa pagdalis niya sa likod ng mga halamang yon, ay naging mabilis ang kilos ni Vilma. Agad niyang sinugod si Abner. Mabuti na lamang ay naging maliksi si Raul. Sa isang iglap ay nakalapit siya sa ginang at nahawakan ito sa buntot. Sa taglay niyang lakas ay naihagis niya ito sa malayo. Muli siyang umusal ng dasal at nag-orasyon. Itinaas niya ang kanyang medalyon at habang nasisinagan ito ng kaunting sinag ng buwan ay tila nagkakaroon ito ng kakaibang kapangyarihan. Nasusugatan ng mga abwak na nakakakita ng sinag. Nagsimulang magdugo ang mga braso ni Abner. Nang makita yon ni Raul, ay muli niyang itinago sa kanyang damit ang kanyang medalyon. Sa isip ay kailangan niyang maging maingat dahil isa na rin sa mga abwak ang kanyang pinakamamahal na pamangkin. Nagkaroon ng pagkakataon ng 2 na tumakbo ng magkasama. Habang papalayo sa lugar, ay naramdaman nila ang presensya ng 2 abwak pa na walang tigil na sumusunod sa kanila. Gumagapang yon sa ilalim ng lupa papunta sa kanilang kinaroroonan. Habang mabilis na lumilipas ang bawat sandali, nagdesisyon si Raul at Abner na huminto. Alam nilang hindi nila maiiwasan ang kanilang mga hinahabol. Mas mabuting harapin na lang nila ang mga ito. Mula sa pagkakatakbo, dahan-dahang humarap ang 2 sa paparating na panganib. Wala nang tatakbuhan, Abner. Kailangan tapusin natin to ngayon. Gamitin mo ang lakas mo, ha. Manali ka sa medalyong suot mo upang lumabas ang tunay na kapangyarihan niyan. Opo, tiyo. Sa ilalim ng mapanglaw na liwanag ng buwan, matapang na hinarap ni Raul at Abner ang mga aswang. Ang lupa sa kanilang paligid ay tila kumukulo. Sinyalis na palapit na ang mga kalaban.
Handang-handa na silang ipaglaban ang kanilang buhay at ang kanilang kalayaan mula sa sumpa ng mga abwak. Hindi ko akalain kami ang mahuhulog sa pitag mo. Hindi na kayo makakalabas pa ng buhay sa gubat na ito. Isa ka rin palang aswang, Kapitan. Sinasabi ko na nga ba eh, at hindi ka mapagkakatiwalaan eh. Niloko mo akong hayop ka. Akala ko isang ordinaryong tao ka lang kaya pinapunta kita sa bahay ng asawa ko. Yung pala. Gawain mo rin naman yan, di ba? Ang manloko ng kapwa. Naging kapitan ka pa nga eh. Ikaw pala nag-aatid ng katatakutan dito sa baryo mo. Humanda ka, dahil lalabanan na kita. Sa isang iglap, sumugod si Kapitan Dario. Ang kanya mga kuko ay humaba at tumalim na para mga punyal. Hindi nagpatinag si Raul. Mabilis niyang inilabas ang kanyang anting-anting. Isang medalyong kumikislap sa dilim ng gabi. Nagsimulang magbago ang anyo ng kapitan. Ang kanyang itsura ay mas naging mas malaki at mas mabagsik. Ang kanyang balat ay nagsimulang maging magaspang at nagkaroon ng kaliskis. Ang kanyang mga mata ay tumapang at namumula sa galit. Sa isang malupitang galaw ay biglang dinamba nito si Raul. At ang pangil ay tumatarget sa liig ng antingero. Mabilis na nakaiwas si Raul. Kasabay noon ay kanyang sinuntok ang malabuwayang abwak. Tumalsik si Kapitan Dario, ngunit bumangon din ito kaagad. Mas galit at mas mabalasik. Agad na kinuha ni Raul ang kanyang balisong na nakasukbit sa kanyang bewang. At sa muling pagsugod ng abwak sa kanya ay inihanda niya ang sarili. Kailangan matapos ng inyong kasamaan. Mga hayop kayo, mga peste! At sa muling pagdaluhong sa kanya ng abwak, ay inundayan niya ito ng saksak. Nasaksak si Kapitan sa kanyang dibdib. Ang balisong naggamit ng antingero ay hindi pangkaraniwang patalim. Pinahiran ito ng mga espesyal na langis at bininditahan sa ilalim ng mga sinaunang ritual upang magtaglay ng kapangyarihang labanan ng mga nilalang na mula sa kadiliman, tulad ng mga abwak. Kapag isinaksak ang balisong sa katawan ng isang abwak, agad nitong pinapahina ang nilalang, na parabang tinutunaw ng mga sagradong langis ang laman nito. Mas matindi ang epekto nito kapag itinama sa puso ng abwak, sapagkat ito ang sentro ng kanilang kasamaan at kapangyarihan. Sa oras na gamitin ng balisong laban sa abwak, hindi lamang nito nasusugatan ng nilalang, kundi tinutunaw din ito ang masamang enerhiya na nagpapalakas sa abwak. Ang mga sagradong ukit sa balisong ay naglalabas ng liwanag na pumipigil sa mabilisan na paghilom ng mga sugat ng aswang, dahilan upang hindi na makabalik sa dati nitong anyo o kapangyarihan. Kaya't sa bawat hampas at saksak ng balisong sa katawan ng abwak, lalo nitong pinapalapit ang kamatayan ng nilalang. Ito na ang wakas mo, Kapitan! Sigaw ni Raul, habang patuloy niyang idinidiin ng patalim sa katawan ng abwak. Nang makita yon ng isa pang malaking abwak, ay nagwala ito at biglang sumugod patungo sa kinatatayuan ni Abner. Yung Kuya Dodoy, kung makakalaban mo! Biglang bumalik sa alaala ni Abner ang gabing napaslang ang kanyang ama. Naalala niya ang dalawang abwak na naglalaban noon na inakala niyang nag-aagawan sa kanya. Doon lang niya naisip na kung hindi dahil sa pangalawang abwak, ay malamang na hindi siya nakaligtas noon o makakapagtago sa halamang tabak. Tama na, hindi ba sapat na pinatay mo si Rodolfo? Ngayon ay ang aking anak naman, hindi kita hahayaan. Galit na galit ang anyo ni Dodoy. Bagamat puro ungol at sigaw lamang ang kaya nitong gawin, alam ni Vilma na sinusumbatan siya nito. Biglang nagbago ng anyo si Dodoy. Lumaki ang kanyang katawan. Humaba ang mga kuko. Nagngangalit siya. Handa nang atakihin si Vilma. Hindi nagpakita ng takot ang babae. Sa isang mabilis na kilos, nagbago rin siya ng anyo. Ang kanyang mga mata ay nagbaga at naglabasa ng matatalim na pangil sa kanyang bibig. Agad silang nagbanggaan.
Ang mga tunog ng kanilang mga kuko ay narinig sa buong kagubatan. Nagsasalpukan ng kanilang mga kuko at pangil. Hindi nagpatinag si Dodoy. Sumugod siya muli, ngunit si Vilma ay mabilis na umiwas. Bago pa man siya makabawi, sinugaban ni Vilma ang balikat ni Dodoy at tinampas siya ng malakas sa lupa. Nagpupumigla si Dodoy, ngunit si Vilma ay buong lakas na tinapakan ng kanyang dibdib. Pilit siyang pinipigilan. Hindi na kita papayagan pang saktan si Abner. Sa isang mabilis na kilos, gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, sinaksak ni Vilma si Dodoy sa dibdib. Gamit ang kanyang matalim na mga kuko. Ang kirot ay bumalot sa buong katawan ni Dodoy at unti-unti siyang nanghina. Mahal ko ang aking anak, kuya. Awa. Sa huling pagsiklab ng lakas, nagawang itulak ni Dodoy si Vilma palayo. Ngunit pagkatapos noon ay unti-unti na siyang nawalan ng lakas at nawala na rin ang kanyang buhay. Masakit para kay Vilma ang kanyang nagawa, subalit alam niyang yun lamang ang paraan upang protektahan si Abner. Lumapit ang bata sa kanya at agad siyang niyakap. Sa kabila ng lahat ng naganap, ang pagmamahal ng isang ina, kahit hindi niya tunay itong ina, ay nagwagi. Inay, hindi kayo masama kagaya ng iniisip ko. Patawarin mo ko, anak. Alam kong alam mo na rin na hindi ako ang totoo mong ina. Pero mahal kita at itinuring kitang anak. Natakot ako na baka saktan ka nila kaya ginawa kitang isang abwak. Minahal ko ang iyong ama, pero wala akong nagawa para labanan ang aking ama. Nalaman ni Rodolfo ang lihim namin kaya pinagplanuhan siyang paslangin ng aking mga kapamilya. Tahimik na bumagsak ang mga luha ni Abner, ngunit unti-unti niyang niluwagan ang kanyang mga kamao. Tumitig siya sa mga mata ng kanyang ina. At sa kabila ng sakit at galit, nakita niya roon ang tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal ng isang ina na handang magsakripisyo para sa kanyang anak. Inay, mahirap ang lahat ng ito para sa akin pero nagpapasalamat ako sa pagmamahal niyo. Hindi kita kayang talikuran, lalo na't ikaw ang tumayong ina ko. Salamat, anak. Sige na, sumama ka na sa iyong tiyo Raul at kalimutan ang masklap na nangyari sa pamilya natin. Magsimula ka ulit. Magagawa ko po ba yun kung nahawaan niyo na ako sa pagiging aswang? May paraan pa, Abner. Po? Talaga po? Pero kailangan mong sumama sa akin at kailangan mong magtiwala sa akin, Abner. May mga albularyo sa Agwas na maaaring makatulong. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Gusto ko pong maging normal ulit. Tulungan niyo po ako, tiyo. Oo, ipinapangako ko na makakabalik ka sa dati. Inay, sumama na po kaya kayo sa amin. Ayoko pong iwan kayo dito eh. Kung may pagkakataon pa po na mabago ang lahat, gusto ko pong kasama ko kayo. Sumama na po kayo sa amin ni Tiyo Raul. Hindi ko po kayang iwan kayo dito na mag-isa. Abner, anak, gusto kong maniwala na may pag-asa pa para sa ating lahat. Pero hindi ko alam kung may lugar pa para sa akin sa mundong ito. Vilma, may pagkakataon pa para sa iyo. Walang sumpa na hindi kayang talunin ang tamang desisyon at pagtutulungan. Alam kong mahirap pero hindi ka namin iiwanan. Pwede naman tayo magsimula ng sama-sama eh. Inay, mahalaga po kayo sa akin. Kung may pag-asa pa po ako, may pag-asa rin kayo. Hindi po tayo susuko, Inay. Hindi ko inaasahan na mapapatawad niyo ako pero salamat. Kung handa kayo magbigay ng pagkakataon, susubukan ko. Sasama ako sa inyo. Sumama kayo sa akin. Ipagtatayo ko kayo ng maliit na kubo doon para makapagsimula kayo mag-ina. Sa wakas, nagkaisa ang mag-ina sa kanilang desisyon.
Sa tuluyang pagsikat ng araw, iniwan nila ang madilim na gubat. Tangan ang bagong pag-asa. Nagsimula silang maglakbay patungo sa agwas. Dala ang pangako ng pagbabagong buhay. Wakas,